Gusto ng asawa ko ng annulment. Noong araw ng pagdinig sa korte, nagtanong ang 7 taong gulang namin anak na babae sa judge. Your Honor, pwede ko po bang sabihin sa inyo ang isang sikreto na hindi alam ni Mama? Tumango ang judge. Ipinatugtog ang video at namayani ang katahimikan sa buong courtroom. Noong araw na yon, masikip pero napakalamig sa loob ng courtroom. Nakaupo ako sa upuan ng akusado. Mahigpit na magka-interlock ang aking mga kamay hanggang sa mamuti na ang aking mga knuckles. Si Jose, ang asawa ko ay nakaupo sa tapat. Nakasuot siya, plansado at kalmado ang muka na parang walang kinalaman sa nangyayari. Ang kanyang abogado ay tuloy-tuloy sa pagsasalita. Iniisa-isa ang mga pagkukulang ko. Isa daw akong bigong asawa, inang walang kakayahan at babaeng palamunin lang. Sa petition for annulment, hinihingi niya ang lahat ng aming ari-arian, pati na ang custody ng aming anak. Nakayuko lang ako. Parang bawat salita nila ay patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking balat. Nang akmang ipapaluna ng judge ang gavel para ibaba ang hatol, isang nanginginig na boses ng bata ang narinig mula sa may pinto. Your Honor, pwede ko po bang ipakita sa inyo ang isang sikreto na hindi alam ng mama ko? Napalingon ang buong courtroom. Ang anak ko, si Angel, 7 taong gulang, ay nakatayo doon habang yakap-yakap ang isang lumang tablet na may basag na ang screen. Ang kanyang maitim na mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa mataas na upuan ng judge. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko pa nakitang ganito katapang ang anak ko. At sa sandaling yon, napagtanto ko siguro sa buong buhay ko, hindi naman talaga ako bigo gaya ng sinasabi ng asawa ko. At least, napalaki ko ang isang bata na marunong kumilala ng tama at mali. Pero para maikwento kung bakit kami umabot sa ganito, kailangan kong bumalik sa isang umagang akala ko ay payapa, ilang buwan na ang nakararaan, sa aming 3-story townhouse sa gitna ng Maynila, ang lugar na akala ko ay magiging tahanan ko habang buhay. Ang umagang yon ay walang pinagkaiba sa ibang mga umaga. Gumising ako habang madilim pa, nagsuot ng manipis na cardigan dahil medyo magino pa ang hangin, at bumaba sa kusina para magluto ng almusal. Naririnig ko ang pagkulo ng tubig, ang amoy ng pinipiritong itlog at mainit na lugaw na humahalo sa tunog ng washing machine sa laundry area. Sanay na akong mamuhay ng tahimik, maglakad ng dahan-dahan, magsalita ng mahina at gawin ang lahat parang anino sa sarili kong bahay para lang hindi maisturbo ang pahinga niya. Yan ang laging sinasabi ni Jose bawat beses na naiirita siya. Mag-aalas 7 na nang marinig ko ang mga yapak niya pababa ng hagdan. Nakasuot siya ng puting polo, maayos ang buhok at amoy na amoy ang mamahalin niyang pabango. Pagkaupo pa lang niya sa mesa, nagsalubong nga agad ang kilay niya. Humigop siya ng kape na tinimpla ko at malamig na sinabing, "Anong klaseng kape to?" Ang pait naman. Nagulat ako at yumuko agad. "Sorry, baka naparami ang lagay ko ng powder. Titimpla na lang kita ng bago." "Huwag na," sabi niya. Sabay tulak ng tasa palayo. Parang tinutulak din niya palayo ang pagkatao ko. Matagal na panahon na. Simula nung mawala ang mga kwentuhan namin sa umaga, wala na ang mga malalaming na tingin o ngiti. Naalala ko pa nung bagong kasal kami, hinawakan niya ang kamay ko sa mesang ito at sinabing, "Basta nasa bahay ka lang, ako ang magtatrabaho para sa atin." Sapat na yon. Noon, akala ko pangako iyon ng kaligayahan. Sa huli, naintindihan ko na parang sentensya pala yon, na talikuran ko ang karir ko, ang sarili kong kita, at ang sarili ko mismo. "Gising na ba si Angel?" Tanong niya habang nakatutok ang mata sa cellphone. "Gising na, natutoothbrush na siya." "Ikaw na ang maghatid sa kanya sa school na yon, ha?" Umungol lang siya bilang sagot. Maya-maya, tumakbo pababa si Angel. Dala ang backpack, nakapusod ang guhok at suot ang school uniform. Niyakap niya ako sa leeg. "Good morning, Mama." "Ma, may art class kami ngayon. Ida-drawing ko ang bahay natin. Gagawin kong maganda." Ngumiti ako at hinaplos ang malambot niyang buhok. "Palagi namang maganda ang bahay natin. Basta nandito ka." Nang marinig ang boses ng anak, doon lang nag-angat ng tingin si Jose at pilit ng ngumiti. "Halika na, Princess. Bilisan mo kumain at ihahatid na kita." Nakatayo ako sa gilid habang pinapanood silang mag-aama. Halo-halo ang nararamdaman ko, saya at kirot.
Parang nagiging mabait lang siya kapag nandoon ang anak namin. Pero ako, sa paningin niya, parang upuan o mesa lang ako na walang halaga. Pagkaalis nila, biglang naging napakatahimik ng malaking bahay. Nagligpit ako ng pinagkainan, naghugas ng pinggan, naglaba, nagmop ng sahig, nagdilig ng halaman. Ginawa ko ang lahat parang isang makina, umaasa sa isang maliit na bagay. Na kung malinis ang bahay, masarap ang pagkain at tahimik lang ako, baka sakaling bumalik siya sa dati. Nang tanghaling yon, sinundo ko si Angel sa school gamit ang aming kotse. Pagkasakay pa lang niya, masaya siyang nagkwento. Mama, binigyan ako ng teacher ng 3 stars kasi ang drawing ko daw ng mama ang pinakamaganda sa klase. Natawa ako. Iniisip ko kung ano kaya ang itsura ng pinakamagandang mama sa drawing niya. Isang babaeng nakapusod ang buhok, laging amoy dishwashing liquid ang kamay at laging nakapambahay. Pero sa mata ng anak ko, ako pa rin ang the best. Naramdaman ko ang bara sa lalamunan ko. Pagdating namin sa gate, habang binubuksan ko ang lock, huminto ang isang kartero sa tapat ng bahay. Mrs. Maria, may registered mail po kayo. Nagtaka ako. Wala naman akong in-order at wala rin akong kamag-anak sa malayo na magpapadala ng sulat. Nang hawakan ko ang makapal na brown envelope, kinilabutan ako. Sa kaliwang bahagi, nakasulat ang pangalan ng isang law firm sa Maynila. Baka nagkamali lang sila. Bulong ko sa sarili ko. Pinilit kong ngumiti kay Angel at sinabing, umakyat ka na sa kwarto at magbihis. Iinitin ko lang ang sabaw para makakain na tayo. Tumakbo si Angel paakyat. Naupo ako mag-isa sa sofa, nanginginig ang kamay habang pinupunit ang tape ng envelope. Dumulas palabas ang mga puting papel. Sa unang linya, pumulaga sa akin ang mga nakabold na letra. Petition for annulment of marriage. Nanigas ako. Nakapako ang mata ko sa mga pangalan sa ibaba. Petitioner, Jose. Respondent, Maria. Parang umikot ang buong paligid. Lumalayo ang ingay ng mga sasakyan sa labas. At tanging ang kabog ng dibdib ko na lang ang naririnig ko. Binasa ko ang bawat salita at habang tumatagal, lalo akong nilalamig. Sa petisyon, inaakusahan ako ni Jose na hindi ko daw ginagampanan ang tungkulin ko bilang asawa at ina. Nawala akong alam sa paghawak ng pera at emosyonal daw akong hindi matatad na maaring makasama sa paglaki ng aming anak. Nakalista rin sa demand ng abogado niya na gusto niyang makuha ang sole custody kay Angel, ang buong bahay na tinitirhan namin at lahat ng pera sa savings account dahil galing daw lahat yon sa kita niya at wala naman daw akong ambag. Tumawa ako ng mapakla kahit mahapdi ang lalamunan ko. 10 taon na nanatili ako sa bahay. Nagluto, naglaba, nag-alaga ng anak kapag may sakit, nagpuyat kapag lasing siya. Sa mata niya pala, 0 ang halaga ng lahat ng yon. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo sa malamig na sahig. Kalat-kalat ang mga papel ng annulment sa paligid ko. Nagulat na lang ako nang bumukas ang pinto. Umuwi ng maaga si Jose. Nakatayo siya sa pinto, nakatingin sa mga papel sa paanan ko at hindi man lang siya nagulat. Kalmado ang mga mata niya, pero malupit. Maria, ang tuyo ng boses ko. Ano to? Nagtanggal siya ng sapatos, sinabit ang coat at naglakad papasok na parang nagkukwento lang ng routine niya. Nabasa mo naman siguro, kaya naiintindihan mo na. Gusto ko ng annulment. Inayos na ng abogado ko ang lahat. Pipirma ka na lang. Bakit? Anong ginawa ko? Lumingon siya sa akin, may bahagyang ngisi sa gilid ng labi. Isa kang failure na asawa, failure na ina. Magulo ang bahay, umiiyak ang bata. Nagagalit ka, iyakin ka, mahina ka, at palamunin lang kita. Kailangan ko ng ibang asawa. Nakakapagod ang taong gaya mo. Umiling ako. Parang sa pag-iling ko ay mawawala ang bangungot na ito. Iniwan ko ang trabaho ko dahil gusto mo. Nag-alaga ako ng anak dahil gusto mo. Nagtipid ako dahil gusto mo. Tapos na yon, sasabihin mong pabigat ako?
Nagkibit balikat siya. Totoo naman, di ba? Tsaka desidido na ako. Na-file na ang kaso. Makakabuti ito sa ating dalawa. Pirmahan mo na. Pagkatapos sa korte, bibigyan kita ng konting pera. Tapos pwede ka nang pumunta kahit saan mo gusto. Tinitigan ko siya. Parang patay na ang lalaking lumuhod at nag-propose sa akin noon. Ang nasa harap ko ngayon ay isang estrangjero, malamig at mapagkalkula. Sa sandaling yon, hindi ko pa naiisip na marami pa pala siyang inihandang patibong at itutulak niya ako sa bangin mismo sa loob ng korte. Pero hindi ko ring inasahan na ang magliligtas sa akin ay ang 7 taong gulang na bata na hindi pa nga kabisado ang alphabet at ang isang lumang tablet na basagan. Screen na lagi niyang katabi sa pagtulog. Nang gabing yon, matapos marinig ang sinabi ni Jose na desidido na siya, parang may nabasag sa isip ko. Hindi lang ito tungkol sa kasal, kundi 10 taon ng kabataan ko, 10 taon ng pagtitiwala na ibinuhos ko sa isang tao. Napaupo ako sa sahig, narinig ko ang pagsara niya ng pinto sa kwarto, ang agos ng tubig sa banyo at ang pakikipag-usap niya sa telepono. Mababa ang boses niya pero masaya. Parang walang asawang umiiyak, ilang metro lang ang layo. Maagang natulog si Angel nung gabing yon. Yakap niyang unan at teddy bear, nasa sarili na niyang panaginip. Nakatayo ako sa pinto, tinitingnan siya at nadudurog ang puso ko. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit, sabihin sa kanya na baka dumating ang araw na hindi na kami magkasama. Pero barado ang lalamunan ko. Wala akong masabi. Hindi ako natulog ng gabing yon. Nakaupo ako sa sofa, binabasa ng paulit-ulit ang mga dokumento ng annulment. Parang pinaparusahan ang sarili ko. Bawat basa ko may bagong sugat. Ang mga salitang psychological incapacity, unfit mother, at danger to the child ay nagpapakilabot sa akin. Naalala ko ang daming beses na niyakap ko si Angel nung may lagnat siya. Yung mga gabing inuubos siya at karga-karga ko siya hanggang umaga. Yung mga hapon na umuulan at gumagawa kami ng paper planes. Tuwang-tuwa siya noon. Tapos na yon, lahat ng yon ay binaluktot para maging ebidensya laban sa akin. Mag-umaga na nang makaidlip ako. Pagmulat ko, maliwanag na. Naisip ko, kapag wala akong ginawa, kukunin niya si Angel. Kukunin niya ang bahay. Hindi pwedeng iyak lang ako ng iyak. Kailangan kong lumaban kahit maliit ang pag-asa. Hinalugog ko ang lumakong wallet, nagbilang ng ilang pirasong barya. Sa loob ng maraming taon, binibigyan lang ako ni Jose ng sapat na allowance para sa gastusin sa bahay. Nakalista bawat sentimo. Wala akong sariling ipon. Ang tanging pag-asa ko ay ang joint savings account namin, na sabi niya noon ay para sa emergency. Binuksan ko ang online banking sa phone ko. Nang lumabas ang balanse, nanlamig ang kamay ko. 0. 0.00 pehod sa tangpo. Tiningnan ko ang transaction history. Sa loob ng ilang buwan, paunti-unti niyang inililipat ang malalaking halaga sa ibang account. Ang pinakahuling transaction ay 3 araw lang ang nakakaraan. Simot lahat. Talagang tinanggalan niya ako ng kakayahang lumaban bago pa man siya mag-file ng kaso. Napaiyak ako ng malakas. Nahulog ang cellphone ko sa sahig. Sakto namang kumatok si Angel. Bagong gising ang boses. "Mama, wala pa po bang breakfast?" Dali-dali kong pinunasan ang luha ko at pinilit tumayo. "Nandyan na. Gagawa na si Mama. Maghilamos ka na at bumaba ka na dito." Itinago ko ang mga papel sa drawer. Nagkunwaring walang nangyari. Sa pagkainan, nagbabasa si Jose ng balita sa phone. Parang walang pakialam. Nang ilapag ko ang mainit na lugaw sa harap niya, hindi man lang siya tumingin. Malamig niyang sinabi, "Kung libre ka ngayon, makipagkita ka na sa abogado mo." Ayoko nang matagal na. Proseso. Mas mabilis, mas okay.
Humigpit ang hawak ko sa sandok. Wala akong pambayad sa abogado. Ngumisi siya. E di mas mabuti, less hassle. Pirmahan mo na lang ang agreement na ginawa namin, hindi na kailangan umabot sa korte. Bibigyan kita ng konting tulong, alang-alang sa pinagsamahan. Ang diin niya sa salitang pinagsamahan ay nagpataas ng balahibo ko. Nakaupo si Angel sa tabi, patingin-tingin sa aming dalawa, nalilito. Pinilit kong ngumiti sa anak ko, pero sigurado akong nararamdaman ng bata ang bigat sa loob ng bahay. Nang makaalis na sila, nag-ipon ako ng lakas ng loob na tawagan ng dati kong kaibigan na si Joy. Dati kaming magkatrabaho sa isang maliit na kumpanya bago ako mag-asawa. Kumuha siya ng law at nayon ay nagvo-volunteer sa isang legal aid center. Matapos kong magkwento, natahimik si Joy ng matagal, tapos lumambot ang boses niya. Maria, hindi simple yan. Pero sige, wag mong hayaang itulak ka niya sa wala. Irerekomenda kita sa kakilala kong abogado, si Attorney Santos. Madalas siyang humawak ng kaso ng mga kababaihan at flexible ang bayad sa kanya. Makakapunta ka ba ngayon? Tumingin ako sa orasan. Mag-aalas 10 na, kumabog ang dibdib ko. Sige, pupunta ako. Ang opisina ni Attorney Santos ay nasa isang lumang building sa Maynila. Nakatayo ako sa ilalim ng kupas na signboard, halo-halo ang kaba at hiya. Hindi ko akalain na darating ang araw na maghahanap ako ng taong magliligtas sa akin mula sa sarili kong asawa. Si Attorney Santos ay nasa 50s na, medyo mataba, singkit ang mata pero matalas tumingin. Tahimik lang siyang nakinig sa akin, nagsusulat paminsan-minsan. Nang mabasag ang boses ko, inabutan niya ako ng tissue at sinabing, "Ilabas mo lang lahat, walang huhusga sa'yo dito." Kinuwento ko ang tungkol sa annulment, sa naglahong savings, sa paratang ni Jose na baliw ako at walang kwentang ina. Kinuwento ko rin ang madalas niyang pagkawala sa bahay, ang amoy ng ibang pabango sa damit niya at ang mga text sa hating gabi na binabasa niya sa balcony. Matagal na akong nagdududa, pero pilit kong inaalis sa isip ko. Naisip ko noon, lalaki siya, nagtatrabaho, kailangan makisama, baka praning lang ako. Nag-isip ng malalim si Attorney Santos bago nagsalita. Base sa kwento mo, pinaghandaan ito ng asawa mo ng mabuti. Nilimas niya ang pera, ipinasa sa iyo ang financial burden at gumawa ng imahe na ikaw ay walang kwenta at unstable na ina. Siguradong magaling ang abogado niya. Magiging mahirap ito, lalo na sa custody ni Angel. Napalunok ako. Hindi ko kailangan ng hati sa ari-arian. Totoo yon. Bahay o pera, kaya kong magsimula ulit. Pero si Angel, hindi ko kayang mawala ang anak ko. Tulungan niyo po akong makuha siya. Tumitig si Attorney Santos sa mata ko. Ang pagkapanalo ay hindi lang nakadepende sa abogado, kundi sa iyo rin, Maria. Nakadepende sa katotohanan. Kailangan mong maging kalmado. Una, titingnan natin kung anong ebidensya ang isinumitate nila. Pangalawa, kailangan mong alalahanin ang bawat detalye, bawat sitwasyon na gawa-gawa niya. Kung meron, huwag mong isipin na mahina ka. Ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata. Kailangan lang natin ng lakas ng loob na ilabas ito. Tumanggo ako pero magulo pa rin ang isip ko. May lakas ng loob ako, pero wala akong ebidensya. Lahat ay pabor sa kanya. Walang laman ang bank account. May pictures daw na magulo ang bahay nung may sakit ako. Mga resibo ng credit card na nakapangalan sa akin pero hindi naman ako ang gumastos. At isang lipunan na madalas isipin na ang babaeng nasa bahay lang ay walang alam, mainitin ang ulo at mahina. Nang gabing iyon pagka-uwi ko, nanlumo ako sa nakita ko sa sala. Nakaupo si Jose sa gitna. Hawak ang isang bagong-bagong tablet. Katabi niya si Angel. Nagniningning ang mga mata. "Thank you, Papa. Ang ganda po ng laruan." Tinaplos niya ang ulo ng bata. "Hindi laruan yan. Regalo yan ni Papa sa good girl. Kapag sumama ka kay Papa, bibili pa ako ng marami niyan para sa'yo. Nag-download na rin ako ng games at learning apps para sa'yo." Nakatayo ako sa pinto. Kinilabutan. Ang linyang kapag sumama ka kay Papa,
ay parang banta sa pandinig ko. Tumingin siya sa akin, ngumisi ng bahagya at sinabing, "Nakikita mo ba? Ako ang makakapagbigay ng magandang future sa kanya. Ikaw, hanggang kusina ka lang. Mag-isip-isip ka." Nang tulog na si Angel, pumasok ako sa kwarto niya para ayusin ang kumot. Ang ilaw ng lampshade ay tumatama sa maamo niyang muka, payapang-payapa na lalong nagpasakit sa dibdib ko. Nang yumuko ako, napansin kong may nakaumbok sa ilalim ng unan niya. Nang hilahin ko ng dahan-dahan, nagulat ako nang makita ang luma niyang tablet na basag ang screen. Akala ko itinapon na niya ito dahil may bago na. Yakap-yakap ito ni Angel, parang may tinatagong sikreto. Hinaplos ko ang kamay niya. Ayaw ko siyang gisingin. Bakit kaya niya tinatago ang lumang gadget na ito gayong may bago, mas mabilis at mas magandang tablet na siya? Pero dahil sa pagod, bumuntong hininga na lang ako at ibinalik ang tablet sa ilalim ng unan. Hindi ko alam na ang lumang tablet na yon na tinuring kong basura ay naglalaman pala ng isang video na lihim na kinuha ni Angel. Isang video na sapat para baligtarin ang sitwasyon sa korte. Para tanggalan ng maskara si Jose at ang babaeng nasa likod niya. At pagdating ng araw ng pagdinig, ang munting batang yon ay tatayo sa harap ng judge at sasabihin ang linyang, "Your Honor, pwede ko po bang ipakita ang isang sikreto na hindi alam ni Mama?" Na magpapatahimik sa buong courtroom. Ang mga sumunod na araw ay parang panaginip na malabo. Nakatira ako sa sarili kong bahay, pero pakiramdam ko ay nakatapak ako sa manipis na yelo. Konting pagkakamali lang, mahuhulog ako sa bangin. Kalmado pa rin si Jose, maagang umaalis, gabing umuwi, at minsan ay may dalang pasalubong kay Angel. Tuwa at lito ang nararamdaman ng bata. Nasasaktan ako habang pinapanood yon. Alam kong hinihila niya ang loob ng bata gamit ang pera, regalo, at matatamis na salita. Ako naman, tuwing nasa school si Angel, tumatakbo ako sa opisina ni Attorney Santos para magdagdag ng salaysay at i-check ang mga nakasulat sa petisyon ni Jose. Habang binabasa ko, lalo akong nanlalamig. Ginawa nila akong isang babaeng sumpungin, laging galit, hindi makontrol ang emosyon, makalat at iresponsable. Ang litrato ng magulong kusina noong nakaratay ako sa sakit ay ginamit nilang ebidensya. Tinuro ni Atty. Santos ang papel. One-sided ang mga ito. Kapag hindi natin nasagot, dehado ka. Madalas pabor ang korte sa may stable na income at maayos na image. Kailangan mong maging listo sa korte. Nanangatog ako sa takot. Tuwing naiisip ko na tatayo ako sa korte, kaharap si Jose, naninikip ang lalamunan ko. Takot ako na baka umiyak ako. Baka gamitin nila ang kahinaan ko para idiin ako. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Minsan napapatingin ako kay Angel na mahimbing ang tulog. Tinatanong ko ang sarili ko, paano kung matalo ako? Paano kung makikita ko na lang ang anak ko tuwing weekend o lumaki siya sa bahay ng isang tatay na niloloko ang sariling pamilya? Ang bigat ng takot ay parang bundok, kaya minsan kinakagat ko ang kamay ko para mahimasmasan. Isang gabi, umuwi ng late si Jose. Amoy pabango na naman ng ibang babae. Nagliligpit ako sa kusina. Hindi ko siya nilingon. "Kakain ka ba?" Iinitin ko ang ulam. "Wag na." Malamig din sagot. Nilampasan niya ako parang hangin. Maya-maya, narinig ko siyang may kausap sa balcony. Mababa ang boses, pero malambing. Matagal na niyang hindi ginagamit ang tonong yon sa akin. Nanikip ang dibdib ko. Ayokong makinig, pero dinig na dinig ko pa rin. "Oo, alam ko. Hintayin lang nating matapos to. Ayos ng lahat." Nakatayo ako sa kusina, nanginginig ang kamay. Hindi ko na kailangang hulaan kung ano ang pinag-uusapan nila. Sa buong panahon ng pagsasama namin, hindi lang annulment ang pinagandaan niya, kundi pati ang exit plan niya. Nang gabing yon, pumasok si Angel sa kwarto ko dala ang unan. Tumabi siya sa akin, humarap at mahinang nagtanong, "Mama, sa susunod ba, magkasama pa rin tayo sa bahay?" Nagulat ako. Kumabog ang dibdib ko. "Bakit mo natanong yan, anak?" Nag-aalangan siya. Sabi kasi ni Papa, kung sa kanya daw ako titira, dadalhin niya ako sa abroad, bibilhan ng maraming magagandang gamit,
Pero hindi ko alam kung kasama ka. Parang piniga ang puso ko. Pinigil ko ang luha at hinaplos ang likod niya. Kung nasaan ka, nandoon si Mama. Hinding-hindi kita iiwan. Tumahimik si Angel sandali, tapos bumulong. Pero sabi ni Papa, lagi ka daw malungkot. Lagi ka daw umiiyak. Kapag kay Papa daw ako, hindi ka na mapapagod. Pumikit ako ng mariin. Sinabi pala niya yon sa bata. Hindi niya ako diretsahang sinisi, pero itinanim niya sa isip ng bata na ang paglayo sa akin ay makakabuti sa akin. Paano maiintindihan ng 7 taong gulang ang ganitong klaseng manipulasyon? Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Malungkot si Mama kasi takot akong mawala ka. Pero basta kasama kita, hindi ako malungkot. Hindi sumagot si Angel, tumanggo lang. Siguro gulong-gulo rin ang isip niya. Nang dumating ang summon galing sa korte, nanlamig ang kamay ko habang hawak ang papel. Ito na, malapit ng paghaharap. Mahigpit ang bilin ni Attorney Santos. Kumain ng tama, huwag magpapabaya sa sarili. Sa korte, bawal sumigaw, bawal umiyak, sagutin lang ang tinatanong. Pero pag uwi ko, nakita ko si Jose na nakaupo sa harap ng TV. Parang normal na araw lang. Parang wala kaming hearing. Hindi ko napigilan ang galit. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, tinanong ko siya ng diretso. Talaga bang gusto mong agawin sa akin si Angel? Tumingin siya sa akin, walang emosyon ang mata. Hindi inaagaw, kinukuha ko lang ang dapat. Unfit mother ka. Kinuha mo na ang pera, kinuha mo na ang bahay, tapos sasabihin mo unfit ako? Tumawa ako habang tumutulo ang luha. Hindi siya sumagot. Tumayo siya at inayos ang kwelyo. Korte ang magdedesisyon. Sayang lang ang laway ko. Nang gabing yon, pumasok ulit ako sa kwarto ni Angel. Tulog na siya, yakap ang unan at nakasilip sa ilalim nito ang gilid ng lumang tablet. Tinitigan ko ito ng matagal. Matagal na yon kay Angel. Binili ko sa surplus shop para makapag-drawing siya at matuto magbasa. Nung binilhan siya ng bago ni Jose, akala ko tinapon na niya. Hinawakan ko ang tablet. Biglang gumalaw si Angel. Dumilat at bumulong. Mama, wag mong kukunin yan. Natigilan ako. Baka kasi mabasag at masugatan ka anak. Mas humigpit ang yakap niya dito. Itatago ko po para safe. Wag na kayong magtanong, Mama. Bihirang magsabi ang bata ng wag na kayong magtanong. Akala ko takot lang siya na mapagalitan dahil nagtatago ng lumang gamit, kaya hindi ko na pinilit. Inayos ko ang kumot niya at lumabas na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Habang papalapit ang araw ng korte, lalong bumibigat ang hangin sa bahay. Halos hindi na ako kinakausap ni Jose, pero panay ang bigay ng regalo kay Angel. Tinatanggap ng bata ang regalo pero madalang na siyang ngumiti. Minsan tinitingnan niya ako na parang may gustong itanong pero hindi tinutuloy. Isang hapon, sinundo ko ng maaga si Angel dahil masama daw ang pakiramdam. Pagdating namin sa bahay, may nakita akong babaeng disente ang suot na kausap ni Jose sa may pinto. Nang makita ako, natigilan siya sandali tapos numite ng pilit. Kayo siguro ang asawa ni Jose. Tumango ako. Biglang nanlamig ang sikmura ko. Ang tingin ng babaeng yon ay hindi tingin ng isang napadaan lang. Kalmado ito, may halong pagmamalaki pa nga. Kaibigan ako ni Jose, dumaan lang may konting kailangan. Sabi niya sabay baling kay Jose. Una na ako, hindi siya hinatid ni Jose, tinanaw lang. Nang mawala na ang babae, nakatayo pa rin ako sa gate. Lumingon si Jose, nakakunot ang no. Bakit nakaharang ka dyan? Sino yon? Tanong ko. Ngumisi siya. Wala kang pakialam. Ang sakit ng salitang yon. 10 taon kaming mag-asawa, pero habang legal wife pa ako, ang mga bagay na may kinalaman sa kanya ay wala na pala akong karapatan.
Nang gabing yon, tahimik lang akong nag-impake ng gamit ni Angel, hinanda ang isusuot niya kung sakaling kailanganin siya sa korte. Habang nagtutupi ako, nasagi ko ang maliit na drawer ng study table niya. Bumukas ito at nakita ko ang sketchpad at yung lumang tablet. Kinuha ko ito. Puno ng basag ang screen pero gumagana pa. Wallpaper pa rin ang drawing ng bata. Ibabalik ko na sana nang makita ko ang isang kakaibang folder na walang pangalan. Tuldok lang. Nagalinlangan ako. Pumilis ang tibok ng puso ko at pinindot ko ito. Sa loob ay may isang video file. Ang date ay halos 2 buwan na ang nakakaraan. Ang thumbnail ay malabo. Kuha mula sa mababang anggulo, parang nakatago sa likod ng kung ano. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko na ang basag na tablet na ito ay may tinatagong napaka-importanteng bagay. Bagay na ako, mismong ina niya, ay walang kaalam-alam. Pero bago ko pa mabuksan, may tumawag sa likod ko. "Mama!" Napalingon ako. Nakatayo si Angel sa pinto, nakakapit sa amba. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot na ngayon ko lang nakita sa kanya. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Parang pumasok ako sa isang bawal na lugar na pilit tinatago ng bata. Titingnan lang naman ni Mama, "Bakit takot na takot ka?" Malumanay kong tanong. Pilit pinapakalma ang sarili. Umiling si Angel, nanginilid ang luha. "Mama, wag mong buksan. Hindi yan para kay Mama." Lumapit ako sa kanya, milapag ang tablet, lumuhod para magpantay kami at hinawakan ang balikat niya. "Sabihin mo kay Mama, anong meron dito, bakit ka nag-aalala?" "Sinabi ba ni Papa na itago mo?" Kinagat niya ang labi. Ramdam ko ang panginginig ng balikat niya. Maya-maya, bumulong siya. Basag ang boses. "Hindi po si Papa. Ako po ang nag-video." Natigilan ako. Tumulo ang luha ni Angel. Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Hinahanap ko si Papa. Nakita ko siya sa sala, kausap yung babae. Narinig ko pangalan ko. Natakot ako kaya nagtago ako sa likod ng sofa. Binuksan ko ang video at ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Halos hindi ako makahinga. Tinanong ko, "Yung babae, siya ba yung nakita ni Mama sa pinto nung isang araw?" Tumanggo si Angel. Basa na ang muka. Ngumiti siya kay Papa. Hinawakan ni Papa ang kamay niya. Sabi ni Papa, "Kapag anod na kayo, dapat sa kanya ako tumira para masunod ang plano." Sabi nung babae, dadalhin nila ako sa malaking bahay. Tapos si Mama, hindi na niya natuloy ang sasabihin. Parang pinipiga ang dibdib ko. Hindi lang pala pambababae. Plinano pa niyang gamitin ang sarili naming anak bilang pawn sa marumi niyang laro. Niyakap ko si Angel. Humagulgol siya sa balikat ko. Umiyak din ako. Basang-basa ang damit niya. Ang luha ko ngayon ay hindi na dahil sa awa sa sarili, kundi sakit ng isang ina na nalaman na ang anak niya ay nakasaksi ng mga bagay na hindi dapat makita ng isang bata. "Ano pa ang na-video mo?" Bulong ko. Takot akong baka lalo siyang matakot kapag nilakasan ko ang boses ko. Sabi ni Papa dun sa babae, sasabihin daw niya sa judge na lagi mo akong pinapalo, na lagi kang sumisigaw, na baliw ka daw, para mapilitan akong sumama. Kay Papa, namatay ako sa loob. Hindi ko siya pinalo. Naghihigpit lang ako kapag makulit. Lumalakas ang boses kapag ayaw mag-aral. Pero sa bibig niya, naging child abuse na pala yon, para tanggalan ako ng karapatan. "Sigurado ka ba sa narinig mo, anak?" Nanginginig kong tanong. Tumango ng mabilis si Angel. "Takot na takot po ako. Hindi ko masabi sa'yo. Tinago ko sa ilalim ng unan. Baka kasi malaman ni Papa. Kunin niya." Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Isa lang ang nasa isip ko. Ang video na ito ang susi, para makaligtas kami sa patibong Yose. Pero natatakot din ako. Takot ako na lalong matakot ang anak ko, na madami siya sa away ng matatanda. Pinunasan ko ang luha ni Angel at ngumiti. "Sige na, huwag ka na mag-alala. Atin lang ang sikretong ito. Walang mananakit sa'yo."
Tumingala si Angel. Mama, kapag nalaman ni Papa, magagalit ba siya sa akin? Mas hinigpitan ko ang yakap. Walang karapatang magalit ang papa mo dahil nagsabi ka ng totoo. Nandito si Mama. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Pinanood ko ang video ng mag-isa. Naka-earphones para hindi magising si Angel. Malabo ang kuha dahil madilim, mababang ang gulo. Galing sa likod ng sofa. Pero malinaw ang boses. Boses ni Jose. Malamig. Ayos na ang lahat sa lawyer ko. Sa akin mapupunta ang bata. Walang pera si Maria. Walang bahay. Alam na ng korte kung sino ang mas angat. Kung kailangan, sasabihin kong may psychological issue siya. Tapos, boses ng babae. Hindi ko pa siya naririnig, magsalita noon, pero alam kong siya yon. Siguraduhin mo lang ha, ayokong mag-alaga ng anak ng iba. Kung makikiepal pa ang nanay, dapat cut off na lahat. Tumawa si Jose ng mahina. Don't worry, siguro mga once a month lang sila makikita. Tinanggal ko ang earphones, nanlalamig ang kamay ko. Bawat salita sa video ay parang maso na dumudurog sa huling respeto ko sa 10 taon naming pagsasama. Hindi lang pagtataksil, kundi sukdulang kalupitan. Kinabukasan, dinala ko ang tablet kay Attorney Santos. Pinanood niya itong mabuti, inulit-ulit. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sigurado na ang mga mata niya. Ang swerte mo at naitago ito. Hindi lang ito proof ng adultery. Pero mas mahalaga, pinapatunayan nito na may balak siyang manloko para makuha ang custody gamit ang kasinungalingan. Ang video na ito, kapag inilabas sa tamang oras, babaligtad ang mundo nila. Hinawakan ko ang bag ko. Pero anak ko ang kumuha nito. Bata pa siya. Ayokong matrauma siya. Nag-isip si Attorney Santos. Kaya dapat tayong pumili ng timing. Hindi pwedeng isalpak agad. May mga katotohanan na kailangan munang lumabas ang kasinungalingan ng kabila bago ilabas para mas mabigat. Naintindihan ko. Ang laban na ito ay hindi lang kailangan ng katotohanan. Kailangan din ng talino. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari akong walang alam. Namalengke ako. Nagluto, naglaba. Inalagaan si Angel gaya ng dati. Lalo namang naging kampante si Jose. Mas madalas na siyang makipag-usap sa akin, pero para lang paalalahanan ako na maging handa at wag na daw pahirapan ng isa't isa sa korte. Minsan, parang naaawa pa siya. Makipag-operate ka na lang, papayagan naman kitang makita ang bata. Kapag nag-iskandalo ka sa korte at natalo ka, sasabihin nilang baliw ka talaga. Yumuko lang ako, pero sa loob-loob ko, kalmado ako. Kalmado tulad ng taong may hawak na alas, hinihintay lang ang tamang oras para ibaba. Sinabihan ko rin si Angel ng maayos. Hindi ko binanggit ang salitang korte. Sinabi ko lang, kapag may nagtanong sa'yo tungkol sa bahay, sabihin mo lang kung ano ang totoo, kung ano ang nakita at narinig mo. Huwag kang matakot. Truth is enough. Tumanggo si Angel, may halong kaba. Pero parang nabunutan ng tinik dahil nailabas na niya ang sikreto. Gabi-gabi, yumayakap siya sa akin ng mahigpit. Takot na baka pagpikit niya ay mawala ako. Dumating ang araw ng pagdinig. Noong gabi bago ang hearing, hindi umuwi si Jose. Hindi na ako nagtanong. Inayos ko lang ang damit ni Angel. Pinili ang pinakamaayos niyang dress. Sinabihan ko siyang matulog ng maaga. Pero hating gabi na, nakadilat pa rin siya. Mama, madami po bang tao bukas? Medyo, pero tatabi ka lang kay Mama. Kapag nagsalita ng bad si Papa tungkol sa'yo, pwede ba akong magsalita? Natigilan ako sandali. Kung totoo, may karapatan kang magsalita. Tumahimik si Angel. Maya-maya bumulong siya. Mama, wag kang matakot. Hindi ako papayag na agawin ako ni Papa. Ang salitang yon mula sa bata ay dumurog sa puso ko. Niyakap ko siya. Tahimik na tumulo ang luha ko sa buhok niya. Alam kong bukas, pwedeng mag-iba ang takbo ng buhay namin. At ang batang akala ko ay mahina ang magiging sandalan ko. Kinaumagahan, nagising ako bago pa sumikat ang araw.
Tulog pa si Angel. Bumaba ako para magluto ng noodles. Nang magising si Angel, tinulungan ko siyang magbihis, tinalian ng maayos ang buhok. Tumingin siya sa salamin at numiti ng pilit. Mama, good girl ako ngayon ha? Tumanggo ako. Barado ang lalamunan. Kailan ba hindi? Hindi umuwi si Jose magdamag. Halos alas 8 na siya dumating. Nakasuot, makintab ang sapatos, kalmado ang muka parang galing sa masarap na tulog. Tumingin siya sa amin at sinabing, "Tara na, malilate tayo." Hindi ako sumagot. Hinawakan ko lang ang kamay ni Angel at lumabas kami ng bahay na akala ko ay pugad namin habang buhay. Tahimik sa biyahe. Nasa backseat si Angel, magkahawak ang kamay. Lumingon ako, nakita ko ang kaba sa mata niya. Inabot ko ang kamay ko, kinapitan niya ito ng maigpit. Sa tapat ng korte, maraming tao. Seryoso ang paligid. Mabilis na naglakad si Jose papasok, parang teritoryo niya ito. Sumunod kami ni Angel. Sa may hagdan, nakita ko si Attorney Santos. Tumanggo siya sa akin, seryoso. Ang tangong yon ay sapat na para mabawasan ang hilo ko. Sa loob ng courtroom, nakahanay ang mga upuang kahoy, malamig ang ilaw. Sa panig ng respondent ako umupo, katabi si Angel. Nakalawit ang paa niya, umuugoy-ugoy. Sa tapat, nandoon si Jose at abogado niya. At sa likod niya, nandoon yung babae. Naka-makeup, matalim ang tingin sa akin. Nang pumasok ang judge, tumayo ang lahat. Dinig ko ang kabog ng dibdib ko. Nagsimula na. Tuloy-tuloy ang salita ng abogado ng petitioner, parang memoryado. Sinabi nila ang tungkol sa away, sa psychological instability ko, sa environment na hindi daw safe sa bata. Nilabas nila ang litrato ng makalat na kusina, ang recording na umiiyak ako hating gabi kausap ang kaibigan, at ang credit card bills. Lahat ay tinuhog para sa iisang konklusyon. Hindi ako matino. Hindi ako karapat-dapat maging ina. Nakikinig ako. Nanginginig ang kamay. Gusto kong sumigaw na hindi nasusukat ang pagkatao sa makalat na kusina. Ang luha ay hindi ebidensya ng pagkabaliw. Ang gastos ay para sa pamilya. Pero bilin ni Atty. Santos, sasagot lang kapag tinatanong. Kinagat ko ang labi ko, nilunok ang lahat. Sumunod si Jose. Tumayo siya. Kalmado. Malungkot ang mata, parang isang amang napipilitan lang gawin ang masakit na desisyon. I'm very sorry na umabot kami sa ganito, pero hindi ko pwedeng hayaan ang anak ko sa environment na walang stability. Laging umiiyak si Maria. Nagagalit. Sinisigawan ang bata hanggang matakot. Nagtiis ako para sa anak ko, pero hindi na pwede. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ang mga salitang yon ay galing sa taong katabi ko matulog sa loob ng 10 taon. Tumingin ako kay Angel. Mahigpit ang hawak niya sa akin, namumutla. Dugtong ng abogado niya, stable ang income ng client ko. May bahay, maayos ang environment, fit na fit siya na magkaroon ng custody kay Angel. Samantalang ang respondent, walang trabaho, walang sariling ari-arian. Hinihiling namin na ibigay sa ama ang custody para sa ikabubuti ng bata. Ang mga salitang walang trabaho, walang ari-arian ay parang pako sa kabaong ko. Nang ako na ang sasagot, tinanong ako ng judge, "May sasabihin ba ang respondent?" Tumayo ako. Nanghihina ang tuhod. Alam kong hindi ako pwedeng umiyak. Huminga ako ng malalim. Your Honor, inaamin ko na wala akong income na yon dahil nasa bahay ako nag-aalaga ng anak gaya ng gusto ng asawa ko noon. Inaamin kong minsan nadidepress ako, umiiyak dahil sa sakit ng pagsasama namin. Pero hindi ko sinaktan ng anak ko, hindi ko siya pinabayaan. Ang buong panahon ko sa nakalipas na 7 taon ay para kay Angel. Agad na sumagot ang kabila. Naglabas ng affidavit ng dating kasambahay na matagal nang umalis. Sinabing mainitin daw ang ulo ko. Nanlamig ako. Ang mga pinalaking kwento ay nagiging katotohanan sa harap ng lahat. Bumigat ang hangin sa courtroom. Pakiramdam ko,
Mag-isa lang ako. Tapos bumaling ang judge kay Angel. Angel, kanino mo gustong sumama? Kay Papa o kay Mama? Ang tanong ngayon ay parang patalim sa puso ko. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Takot na baka manginig siya, baka umiyak, baka ulitin niya ang sinabi ni Jose. Yumuko si Angel. Hindi agad sumagot. Tahimik ang lahat. Nakatingin si Jose sa anak. May halong pressure ang tingin. Maya-maya, tumingala si Angel. Nanginginig ang boses. Gusto ko po kay Mama. Muntik na akong maiyak. Pero agad tumayo ang abogado ni Jose. Your Honor, ang batang 7 years old ay madaling madala ng emosyon. Hinihiling namin na tingnan ang physical conditions sa halip na subjective desire ng bata. Nagsalita din si Jose. Biglang lumambot ang boses. Angel, pag-isipan mo, kapag kay Papa ka, magandang school mo, malaki ang bahay, may sarili kang room, madaming toys. Kapag kay Mama ka, mahihirapan ka. Tumingin si Angel sa kanya, basa ang mata, gumagalaw ang labi na parang may gustong sabihin pero hindi tinuloy. Ramdam ko ang hirap ng kalooban ng bata. Tumanggo ang judge, nagsulat. Court recess muna ng 15 minutes. Hinila ako ni Atty. Santos sa gilid. Pinagandaan nila ito ng husto. Kung magbe-base lang tayo sa statement at gusto ni Angel, dehado pa rin tayo. Kailangan nating maghanda sa worst case scenario. Tumingin ako sa kanya, naninikip ang dibdib. Ibig sabihin, mawawala sa akin ang anak ko? Hindi sumagot si Atty. Santos, pero sa mata niya, alam ko ang sagot. Posible. Nakatayo si Angel sa tabi ko, tahimik na nakayakap sa braso ko. Tiningnan ko siya. Kinakagat niya ang labi niya para hindi umiyak. Bigla niya akong hinila, bumulong ng mahina. Mama, may secret ako. Gusto kong sabihin sa judge. Tumalon ang puso ko. Tumingin ako sa mata niya. Sa mga inosenteng matang yon, nakita ko hindi lang takot, kundi isang determinasyon na nakakaawa. Mama, pwede ko bang sabihin? Tanong niya, nanginginig. Naiiyak ako. Tumanggo ako at hinaplos ang buhok niya. Kung totoo, may karapatan kang magsalita. Sa sandaling yon, alam kong ang huling pinto ng pag-asa namin ay binuksan ng 7 taong gulang na batang ito. Nang tumunog ang bell para sa pagpapatuloy, bumalik na kami sa upuan. Ang lamig ng kamay ni Angel. Binulungan ko siya. Sabihin mo lang kung anong nakita at narinig mo. Walang pwedeng magalit sa'yo. Tumanggo siya. Ang tingin niya ngayon ay takot pero buo ang loob. Naupo ang judge. Tiningnan ang files at nagsalita. Resume na tayo. Bago tayo pumunta sa final arguments, gusto ng korte na marinig ang karagdagang sasabihin ni Angel. Pigil hininga ang lahat. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Lumingon si Jose sa anak. Halatang kinabahan na ngayon lang niya pinakita. Tumayo si Angel. Maliit siya sa gitna ng malaking kwarto. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng dress. 1 second, 2 seconds. Tapos tumingin siya sa judge. Nanginginig, pero malinaw ang boses. Your Honor, pwede ko po bang ipakita sa inyo ang isang sikreto na hindi alam ng mama ko? Nagbulungan ang mga tao. Nahilo ako, parang nahulog ang puso ko. Tumingin ako sa anak ko. Gusto kong pigilan, pero natigilan ako sa tingin niya. Hindi yon tingin ng batang nag-iinarte, kundi tingin ng batang matagal ng nagtiis. Natigilan ang judge, tapos tumanggo. Sige, sabihin mo. Tumingin muna si Angel sa akin para kumuha ng lakas. Tapos dinukot niya sa maliit niyang sling bag ang lumang tablet na basag ang screen. Narinig ko ang singhap ng mga tao. Biglang tumayo si Jose. Objection, Your Honor. Bata yan. Walang alam sa ebidensya. Tinaas ng judge ang kamay para patahimikin siya. Titingnan ng korte. Sige Hiya, ituloy mo. Humakbang si Angel. Tumayo din si Atty. Santos para kunin ang tablet at ikonekta sa screen. Nakatulala ako. Baon na ang kuko ko sa palad sa sobrang diin, pero wala akong maramdaman. Umilaw ang malaking screen sa harap. Lumabas ang malabong video.
Magaspang dahil madilim. Isang sulok ng sala ang nakikita, kasing taas ng upuan ng sofa. Tapos narinig ang boses ni Jose, malinaw at malamig. Ayos na ang lahat sa lawyer ko. Sa akin, mapupunta ang bata. Walang pera si Maria, walang bahay. Alam na ng korte kung sino ang mas angat. Kung kailangan, sasabihin kong may psychological issue siya. Tahimik sa courtroom, nakakabingi. Rinig ko ang sarili kong paghinga. Sumunod ang boses ng babae, matalim. Siguraduhin mo lang ha, ayokong mag-alaga ng anak ng iba. Kung makikiepal pa ang nanay, dapat cut off na lahat. Tumawa si Jose sa video. Don't worry, siguro mga once a month lang sila magkikita. Huminto ang video. Ang katahimikan sa courtroom ay mabigat, nakakasakal. Tumingin ako kay Jose, namumutla siya. Tikom ang bibig at ang mga mata ay puno ng takot na ngayon ko lang nakita. Ang babae sa likod niya ay tulala. Nag-iba ang muka. Dahan-dahang tumingin ang judge sa amin, mas seryoso kaysa kanina. Paano ipapaliwanag ng petitioner ang video na ito? Tumayo si Jose, nakapatong ang kamay sa mesa pero nanginginig na. Pinilit niyang maging kalmado. Your Honor, private conversation yan, edited, hindi valid evidence. Agad sumagot si Attorney Santos, matapang. Your Honor, kumpleto ang date at time. Walang sign ng editing. Malinaw ang intensyon na gumawa ng kwento tungkol sa mental state ng respondent para makuha ang custody at proof din ito ng adultery. Inutos ng judge na i-verify agad ng technical team. Habang naghihintay, parang papatid na ang ugat ko sa kaba. Bumalik si Angel sa upuan. Hinawakan ang kamay ko ng maigpit. Yumuko ako at binulungan siya. Ang galing mo, anak. Hindi sumagot si Angel, umiling lang. Parang ayaw niyang pinupuri siya. Gusto lang niyang matapos na ang lahat. Ilang minuto lang, lumabas ang resulta sa screen. Tumango ang judge, matalim ang tingin kay Jose. Authentic ang video. Malinaw ang intensyon ng panduloko para makuha ang custody. Nakayuko si Jose, wala nang masabi. Ang yabang niya kanina ay gumuhuna. Sinubukan pa ng abogado niya na iligtas ang sitwasyon gamit ang usaping pera. Pero ngayon, lahat ng sasabihin nila ay pilit na. Wala nang bigat. Dahil sa harap ng korte, hindi na lang ito tungkol sa pera o bahay, kundi tungkol sa pagkatao ng isang ama na kinuwestiyon. Bumaling ang judge sa akin. May idadagdag ba ang respondent? Tumayo ako. Hindi na ako nanginginig gaya kanina. Basag pa rin ang boses ko, pero kaya ko nang tumayo para sa sarili ko. Your Honor, wala akong pera, walang sariling bahay, pero hindi ko kailanmang binalak na tanggalan ng karapatan si Jose bilang ama. Hindi ko naisip na papiliin ang anak ko sa aming dalawa. Ang video na yon ay hindi lang patunay ng pandoloko, kundi patunay din kung ano ang pinagdaanan ng anak ko na hindi dapat nararanasan ng bata. Tumingin ako kay Angel. Nakayuko siya, nanginginig ang balikat. Tumulo ang luha ko, pero kinagat ko ang labi ko para hindi humagulgol. Isa lang ang hiling ko sa korte. Ilagay niyo po ang totoong kapakanan ng bata bago ang mga numero at papeles. Tumahimik ang judge ng matagal bago nag-announce ng recess para magdesisyon. Nang lumabas ang mga tao, halos matumba ako sa upuan. Niyakap ako ni Angel. Sumubsob sa dibdib ko at humagulgol. Niyakap ko siya. Bumuhos ang luha ko. Ilang buwan kong pinigil. Ngayon ko lang hinaya ang umiyak ako ng totoo. Lumapit si Attorney Santos at marang tinapik ang balikat ko. Huwag kang mag-alala, pabor sa atin ang sitwasyon, sabi ni Attorney Santos. Hindi ko magawang maniwala ng buo, pero sa loob ko may suminding maliit na pag-asa. Hindi para sa akin, kundi para kay Angel. Sa sulok ng hallway, nakasandal si Jose sa pader, kulay abo ang muka. Wala na sa tabi niya ang babaeng kasama niya kanina. Tiningnan ko siya ulit. Ang lalaking dati ay mundo ko. Ngayon ay isa na lang aninong nakayuko sa ilalim ng malamig na ilaw. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw,
Hindi na ako takot sa kanya. Ang natira na lang ay lungkot, parang nakatingin sa isang gumuhong pangarap. Yumuko ako at hinaplos ang buhok ni Angel. Pagod ka na ba? Umiling si Angel. Mapula pa ang mata, pero mas magaan na ang tingin. Hindi na po ako takot. Nang marinig ko yon, kumirot ang puso ko, pero uminit din ang bahagya. Alam ko, anuman ang maging resulta, ang batang ito ay biglang tumanda sa loob lang ng isang araw. Tuloy pa ang pagdinig. Wala pang final verdict, pero may kutob ako. Mula noong i-play ang video, nag-iba na ang ihip ng hangin para sa aming dalawa ni Angel. Nang sumara ang pinto ng judge's chamber, nahiwalay kami ni Angel sa mga mapanghusgang tingin at bulungan sa hallway. Kinarga ko siya at umupo kami sa isang mahabang bangkong kahoy na nakadikit sa pader. Malamig ang pader, tumatagos sa manipis kong damit, pero mas malamig ang nararamdaman ko sa loob. Sumiksik si Angel sa dibdib ko. Mahigpit ang yakap sa bewang ko na parang takot na kapag bumitaw siya. Mawawala ang pag-asang kakarampot pa lang naming nahahawakan. Hinaplos ko ang buhok niya, malambot at medyo magulo dahil sa pawis. Bumulong ako. Huwag kang matakot. Nandito si Mama. Hindi sumagot si Angel. Tumanggo lang. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya, sabay sa tibok ng puso ko. Nakatayo si Attorney Santos ilang hakbang mula sa amin. Nakasandal sa poste. Malalim ang iniisip. Maya-maya, nagsalita siya ng mahina. Maria, malaking bagay ang video ni Angel, pero kailangan pa rin nating maging alerto dahil siguradong gagawa ng paraan ng kampo ni Jose para makabawi. Tumanggo ako. Nakarating na ako dito. Hindi ako pwedeng maging kampante dahil lang sa konting pag-asa. Sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo pa rin si Jose. Wala na ang yabang niya. Bagsak ang balikat, iniiwasan ang tingin ng kahit sino. Nasaan ang babaeng kasama niya kanina? Nawala na lang bigla. Siya na lang mag-isa sa mahabang hallway na parang tinalikuran na siya ng mundo. Wala na akong lakas para magalit pa. Ang nararamdaman ko na lang ay cold emptiness. Parang naubos na lahat ng galit ko nitong mga nakaraang buwan sa hearing kaninang umaga. Narinig ko ang takong ng court secretary na papalapit. Huminto siya sa harap namin. Pinapabalik na po kayo sa loob. Tapos na mag-usap ang judge. Nanikip ang dibdib ko. Kumigpit ang hawak ni Angel. Tumayo ako, hawak ang kamay ng anak ko, at dahan-dahan kaming bumalik sa kwartong saksi sa lahat ng luha naming mag-ina. Mas mabigat ang hangin sa loob ng courtroom ngayon. Tahimik ang lahat ng pumasok ang judge. Tiningnan niya kami isa-isa. Kuminto sandali ang tingin niya kay Angel bago nagsalita ng dahan-dahan. Matapos suriin ang lahat ng bagong ebidensya, lalo na ang video recording na galing kay Angel, nakita ng korte na kailangang linawin ang ilang mahalagang detalye. Pigil hininga ako. Tumayo ng tuwid si Jose, halatang kinakabahan. Una, patuloy ng judge, nakitaan ng korte ng indikasyon ng pandoloko ang mga kilos ni Jose sa prosesong ito. Sadyang gumawa ng ebidensya laban sa respondent para makuha ang custody. Bawat salita ng judge ay parang maso na bumabagsak sa kwarto. Rinig ko ang malalim na paghinga ni Jose bago siya natahimik ulit. Dahil dito, idiniklara ng judge na pansamantalang sinususpinde ang petisyon ni Jose para sa sole custody at ipapasa ang kaso sa kinauukulan para imbestigahan ng ilang posibleng paglabag sa batas. Nahilo ako. Napahigpit ang hawak ko kay Angel. Tumingala siya sa akin. Nagtatanong ang mga mata. Tumingin ng diretso sa akin ang judge. Habang hinihintay ang resulta ng imbestigasyon, ang korte ay ibinibigay ang pangangalaga kay Angel sa kanyang ina, kay Maria. Si Jose ay may karapatang gumisita o visitation rights ayon sa batas, pero bawal siyang lumapit o ilabas ang bata nang walang pahintulot ng ina at walang supervision ng autoridad. Namingi ako. 1 second, 2 seconds, bago ko na-process na sa akin si Angel. Yumuko ako at niyakap ng mahigpit ang anak ko. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko sa damit niya. Yumakap din si Angel, nanginginig ang boses.
Ibig sabihin po ba uuwi na ako sa inyo, Mama? Tumango ako. Hindi ako makapagsalita sa sobrang iyak. Sa kabila, nakatulala si Jose. Parang statwa. Gumagalaw ang bibig pero walang lumalabas na boses. May binulong ang abogado niya. Pero umiling lang siya. Blangko ang mga mata. Natapos ang hearing na mabigat ang pakiramdam ng lahat. Isa-isa nang umalis ang mga tao. Inakay ko si Angel palabas ng courtroom. Pakiramdam ko ay kalalabas ko lang sa isang bagyo na ilang buwan ding tumagal. Sa labas, hapon na. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga puno sa harap ng korte. Gumagawa ng mahahabang anino sa sahig. Tumingala ako at huminga ng malalim. Ito ang unang pagkakataon matapos ang maraming araw na nakahinga ako ng maluwag. Yung hindi. Naninikip ang dibdib. Lumapit si Attorney Santos, mababa ang boses. Good news too for now. Pero kailangan mo pa ring magganda. Hindi basta-basta susuko ang kampo ni Jose. Alam ko yon, higit kanino man. Tumingin ako kay Angel. Sinisipa-sipa niya ang mga tuyong dahon sa gilid ng daan. Maliit siya, pero parang may nagbago. Mas matatag na siya. Pagod ka ba? Tanong ko. Umiling si Angel at tumingala, ngumiti ng bagya. Gusto ko lang pong umuwi. Oo, uuwi na tayo. Pero ang bahay sa isip ko ngayon ay hindi na yung bahay na kasama si Jose. Isa lang itong maliit na lugar kung saan pwede kaming sumandal ni Angel. Kung saan pwede siyang matulog nang mahimbing ng hindi natatakot sa mga masasakit na salita. Habang nasa daan, nag-vibrate ang phone ko. Text galing sa unknown number. Akala mo ba panalo ka na? Hindi pa tapos to. Hindi ko na kailangang hulaan. Alam kong si Jose yon. Tinitigan ko ang screen ng matagal bago ko pinatay ang phone. Ayoko nang makipagtalo. Ayoko nang magpaliwanag. Gusto ko lang protektahan si Angel. Yun lang. Nang gabing yon, nakarating kami sa maliit na apartment na nirentahan ko pansamantala habang hinihintay ang final judgment. Pagkatapos maligo ni Angel, sumiksik siya sa kumot. Nakaupo ako sa tabi niya. Binoblow dry ang buhok niya. Ang ugong ng hairdryer sa tahimik na kwarto ay parang musikang nagpapakaalma sa mga basag sa puso ko. Nung nasa court tayo, natakot ka ba? Tanong ko ng mahina. Nag-alinlangan si Angel bago tumanggo. Takot na takot po ako. Takot ako na baka sigawan ako ni Papa. Baka magalit siya sa akin. Napatigil ako. Pinatay ko ang dryer at hinila siya palapit. Niyakap ko siya. Tama ang ginawa mo. Kahit magalit ang papa mo, matapang ka pa rin. Proud si Mama sa iyo. Tumahimik si Angel sandali bago bumulong. Natakot lang po ako na kapag hindi ako nagsalita, mawawala ka sa akin. Ang inosenteng salitang yon ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Mas hinigpitan ko ang yakap. Tumulo na naman ang luha ko. Nang gabing yon, mabilis na katulog si Angel, pero ako, dilat na dilat. Sa labas, dumadalang na ang mga sasakyan. Tahimik na ang Maynila. Tinitigan ko ang tulog ng anak ko, ang payapa niyang muka. Sa loob-loob ko, halo ang takot at tapang. Alam kong marami pang bagyo ang darating, pero simula sa oras na ito, hindi na ako nag-iisa. Mabagal ang takbo ng oras noong gabing yon. Halos hindi ako natulog. Nakatagilid lang ako habang pinapanood si Angel. Rinig ko ang bawat hinga niya. Bawat galaw niya, nagugulat ako. Takot na baka binabangungot siya. Mag-uumaga na nang makaidlip ako ng konti. Nagising ako sa tunog ng telepono. Si Attorney Santos. Napabangon ako, kumabog ang dibdib ko. Maria, ngayong umaga tinanggap na ng investigators ang kaso. Ipinatawag na ang kampo ni Jose para kuhanan ng statement tungkol sa video at iba pang ebidensya. Napahawak ako ng mahigpit sa telepono. Barado ang lalamunan ko. Mas mabilis ang pangyayari kaysa sa inaasahan ko. Paano si Angel? Huwag kang mag-alala. Effective pa rin ang temporary custody order. Habang may investigasyon, bawal lumapit si Jose sa bata nang walang supervision. Nakahinga ako ng maluwag. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Nagpasalamat ako at binaba ang telepono. Paglingon ko, tulog pa rin si Angel.
Yakap-yakap ang lumang teddy bear na regalo ko pa nung nasa lumang bahay kami. Bumangon ako, nagtimpla ng mainit na tubig at nagsimulang mag-alala sa ibang bagay. Pambayad sa renta, tuition ni Angel, pang-araw-araw na gastos. Dati, lahat si Jose ang nagbabayad. Nakadepende lang ako. Ngayon, ko lang naintindihan kung gaano kadelikado ang ganong klaseng setup. Nang magising si Angel, kinusot niya ang mata niya at tumingin sa paligid bago na-realize na nasa apartment pala kami. Napaupo siya. Bagong gising ang boses. Mama, dito pa rin tayo? Ngumiti ako at hinaplos ang ulo niya. Oo, dito ka lang kay mama. Walang magdadala sa'yo kung saan. Niyakap niya ako sa leeg. Sumubsob sa balikat ko ng matagonal. Ramdam ko ang paghinga niya ng malalim. Parang tinatanggal ang takot na dinadala niya magdamag. Nang umagang yon, hinatid ko si Angel sa school. Ito ang unang pagkakataon matapos ang ilang araw na maihahatid ko siya nang hindi natatakot na biglang sumulpot si Jose. Maingay sa gate ng school. Maraming parents, tawanan. Naluha ako sa pamilyar na eksenang yon. Dati, pangarap ko lang ang simpleng buhay na ganito. Pero nung muntik nang mawala, doon ko lang na-realize kung gaano ito kahalaga. Lumabas ang teacher ni Angel. Natigilan nang makita ako. Nag-aalala. Nang tumakbo na si Angel sa classroom, hinila ako ng teacher sa gilid. Mrs. Maria, may naririnig po akong balita tungkol sa family niyo. Mabait pa rin naman si Angel sa klase. Pero nitong mga nakaraan, tahimik siya. Hindi masyadong nagsasalita. Nanikip ang dibdib ko. Sorry po kung nadadamay ang bata sa stress. Umiling ang teacher. Hindi niyo po kasalanan, pero sa panahon na yon, kausapin niyo po siya madalas. Very fragile ang bata. Tumanggo ako. Puno ng pagsisisi ang puso ko. Nang tanghaling yon, naghanap ako ng trabaho. Hindi pwedeng wala akong gawin. Nag-apply ako sa isang maliit na karinderya malapit sa apartment. Ang may-ari ay isang babaeng nasa middle age, mukhang mabait. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Anong kaya mong gawin? Magluto, maghugas, maglinis? Kahit ano po umaga o gabi, mabilis kong sagot. Nakita niya ang desperasyon sa mata ko. Tumahimik sandali, tapos tumanggo. O sige, magsimula ka mamayang hapon. Maliit lang ang sahod, pero kung masipag ka, dadagdagan ko. Yumuko ako ng mababa. Salamat po, salamat. Pagkatapos ng klase, sinundo ko si Angel at dinala sa karinderya. Ayaw ko siyang iwan mag-isa sa apartment. Nakaupo si Angel sa isang maliit na sulok, nagkukulay. Habang ako ay nagsiserve, nagliligpit, naguhugas. Masakit ang katawan ko, nalay ang likod, pero ang gaan ng pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay nakatayo ako sa sarili kong mga paa. Nang gabing yon pag-uwi namin, tumingala si Angel. Nag-aalala pero humahanga. Mama, pagod ka po ba? Medyo, pero kaya ni Mama. Tumahimik si Angel tapos biglang nagtanong. Bakit dati hindi ka nagwo-work, Mama? Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang 7 taong gulang. Hinaplos ko na lang ang likod niya. Noon kasi akala ni Mama, sapat na yung nasa bahay lang para alagaan ka. Pero ngayon alam ko na, kailangan kong magtrabaho para maprotektahan ka. Tumanggo si Angel kahit mukhang hindi niya pa masyadong gets. Gabi na, natutupi ako ng damit ni Angel nang mag-vibrate ang phone ko. Ibang number na naman, pero pagkasagot ko, boses agad ng biyenan ko ang narinig ko. Garalgal ang boses niya. Maria, nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ni Jose. Nanahimik ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Dati, tuwing nag-aaway kami, laging kampi siya sa anak niya. Sanay na akong mag-isa. Mama, hindi ko ring inasahan na gagawin niya yon. Kahit anong mangyari, apo mo pa rin si Angel. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Gusto lang sana ni Mama makita ang bata kahit sandali. Simpleng tanong pero ang hirap sagutin. Ayoko nang masaktan si Angel. Pero alam kong mahal pa rin ni Angel ang lola niya.
Pansamantala po, hindi muna ako nagpapakita kay Angel ng ibang tao maliban sa akin at sa school. Kapag maayos na ang lahat, pag-iisipan ko po. Tumahimik sa kabilang linya, tapos humina ang boses niya. Naiintindihan ko. Binaba ko ang telepono na mabigat ang loob. Hindi ako pwedeng gumigay agad dahil konting pagkakamali lang, baka mahila ulit si Angel sa gulo. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ulit si Jose sa ikalawang pagkakataon. Binalita sa akin ni Attorney Santos na iniimbestigahan na ang pera na napunta sa account ng babae, mukhang tinatago ang assets. Kinilabutan ako. Desperado na si Jose. At tama ang hinala ko. Isang gabi pagka-uwi ko galing trabaho kasama si Angel, may nakita akong anino sa ilalim ng poste sa kanto ng iskinita. Kahit hindi ko masyadong maaninag, kilala ko ang tindig na yon. Si Jose. Agad kong hinigpitan ang hawak kay Angel at tinago siya sa likod ko. Kumabog ang dibdib ko. Nakatayo siya doon, ang payat, humpak ang muka, at ang mata ay halo ng pagod at galit. Maria, garalgal ang boses niya. Kakausapin ko lang ang bata sandali. Umiling ako, matigas. Umalis ka na, bawal kang lumapit kay Angel. Tumawa siya ng mahina, tawang may halong pait. Ganyan ka ba katakot sa akin? Hindi ako sumagot. Hinarangan ko lang si Angel parang pader. Gusto ko lang sabihin sa kanya ang ilang bagay. Anak ko siya. Nanginginig si Angel sa likod ko. Ramdam ko ang lamig at pawis ng kamay niya. Wala ka ng karapatang maging ama nung pinili mong saktan siya ng ganon. Dumilim ang tingin ni Jose. Nakita ko ang galit at frustration sa mata niya. Alam ko, hindi pa tapos ang laban. Nakatayo si Jose sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Hinarangan ko si Angel, banat na banat ang likod ko. Hindi umiiyak ang bata sa likod ko, pero ang bilis ng paghinga niya. Bawal kang lumapit sa kanya, dahan-dahan kong sabi. Bawat salita ay may diin. Tumawa si Jose ng tuyo. Parang kriminal naman ang turing mo sa akin. Anak ko pa rin yan, pero hindi na ako safe place para sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ko. Sandaling nagbago ang tingin niya, pero agad napalitan ng inis. Kakausapin ko lang naman. Anong kinakatakot mo? Mas hinila ko si Angel palapit. Takot ako na saktan mo ulit ang bata. Yun lang. Tumingin si Jose kay Angel. Lumambot ang boses niya pero may kakaiba pa rin. Angel, dito ka sandali. Kausapin ka ni Papa. Miss na kita. Nanginig si Angel. Hindi siya makatingin. Umiling lang siya sa likod ko. Rimig ko ang bulong niya. Takot ako. Parang piniga ang puso ko. Tumingala ako kay Jose. Hindi ko na napigilan. Narinig mo ba? Sabi niya takot siya. Umalis ka na. May dumaang galit sa mata ni Jose. Kumakbang siya palapit. Agad akong umatras dala si Angel. Sakto namang may pumasok na motor sa eskinita. Tinamaan ng ilaw ng motor ang mukha ni Jose. Kitang-kita ang itsura niyang magulo. Kuminto siya. Tumingin sa akin sa huling pagkakataon. Halong pagmamakaawa at banta. Akala mo ba panalo ka na, Maria? Hindi pa tapos to. Tumalikod siya at naglakad palayo. Humahaba ang anino sa madilim na kanto. Nanatili akong nakatayo hanggang sa mawala ang yabag niya. Humagulgol si Angel, yumakap sa akin. Mama, takot ako. Niyakap ko siya. Nanginginig ang hininga ko. Okay na, wala nang magagawa ang papa mo. Pero kahit sinabi ko yon, ako mismo hindi naniniwala. Hindi mapakali si Angel noong gabing yon. Nagugulat sa tulog, tinatawag ako. Binantayan ko siya, paulit-ulit sa isip ko ang madilim na tingin ni Jose. Alam ko, kapag ang tao ay wala nang mauwi ang iba, nagagawa nila ang mga bagay na hindi nila akalaing kaya nilang gawin. Kinabukasan mas maaga kong hinatid si Angel sa school. Biniling ko sa teacher na bantayan siya maigi, lalo na kapag may estranjero. Tumango ang teacher, nag-aalala. Habang nasa trabaho ako sa karinderya, tumawag si Attorney Santos. Mababa ang boses. Maria, pumunta daw si Jose sa inyo kagabi? Nanlumo ako. Oo, nasa kanto. Bumuntong hininga si Attorney Santos.
Na-freeze na ng investigators ang account ng babae. May pera dun na galing kay Jose. Hindi stable ang pag-iisip niya ngayon. Huwag kang lalakad mag-isa sa gabi at iwasan mong makipagkita sa kanya. Opo, kapag may kakaiba, report agad. Binaba ko ang phone. Gulong-gulo ang isip. Mula nung masuspend ang custody at maimbestigahan ang pera, para kay Jose, kami ni Angel ay hindi na lang ex-wife at anak, kundi hadlang sa pagtakas niya. Nang hapong yon, sinundo ko si Angel sa school. Nakita ko siyang nakatayo mag-isa sa gate, wala ang teacher. Malayo pa lang, kitang-kita ko na ang putla niya. Tumakbo ako. Angel, bakit mag-isa ka dito? Nanginginig niyang hinawakan ang kamay ko. Mama, may lumapit sa aking babae kanina. Kumabog ang dibdib ko. Sinong babae? Sabi niya friend daw siya ni Papa. Sabi ni Papa, pinasusundo daw ako para mag-ice cream. Nang lamig ang likod ko. Tapos? Sabi ko, hihintayin kita. Nakatayo siya dyan sa gate. Ang tagal niya akong tinitingnan bago umalis. Niyakap ko si Angel ng mahigpit nang hina ang tuhod ko. Ang babaeng yun ay walang iba kundi ang kasama ni Jose, ang nasa video. Nagsisimula na sila. Nang gabing yon, hindi ko na pinalabas si Angel. Nilak ko ang pinto ng apartment, sinara ang kurtina. Sa maliit na kwarto, magkatabi kami. Parang kapag humiwalay kami, may masamang mangyayari. Tumingala si Angel. Mama, may mali po ba akong ginawa nung nagsabi ako ng totoo? Tinitigan ko siya sa mata. Wala. Ginawa mo ang pinakamatapang na bagay na kayang gawin ng bata. Pero bakit galit si Papa? Ang tanong na yon ay parang patalim. Hindi ko pwedeng siraan ang tatay niya. Pero hindi rin ako pwedeng magsinungaling. Pinili ko ang gitna. Kasi may mga matatanda na kapag nabibisto ang mali, nagagalit sila. Pero wag mong isipin na kasalanan mo yon. Tahimik si Angel ng matagal. Tapos tumanggo, tumulo ang luha sa unan. Nang gabing yon, umuulan sa labas. Ang tunog ng ulan sa bubong ay nakakalungkot. Yakap ko si Angel. Sa tanang buhay ko bilang ina, nayon ko lang naramdaman na napaka-fragile ng buhay ng anak ko. Hating gabi na nang mag-text ang unknown number. Kung hindi ka marunong makisama, magbabayad ka. Wag mong isipin na anting-anting mo yung video. Tinitigan ko ang text, malamig ang kamay ko. Hindi ako nag-reply. Ini-screenshot ko lang at tinawagan si Atty. Santos. Sumagot agad siya. Matigas ang boses niya nang marinig ang kwento. I-save mo lahat ng messages. Threat yan. Bukas na bukas magre-report tayo. Binaba ko ang telepono, sumandal sa pader. Sa dilim, rinig ko ang tibok ng puso ko at hinga ni Angel. Wala na akong atrasan. Mula sa oras na ito, konting lambot ko lang. Mahihila ulit si Angel sa impyerno. Sa labas, malakas ang ulan. Sa loob ko, may bagyong namumuo. Hindi na takot, kundi desisyon. Protektahan ko ang anak ko kahit anong mangyari. Kinaumagahan habang umaambon pa, binikbit ko si Angel papunta sa bahay ni Ate Tess, ang nag-iisang kaibigan na mapagkakatiwalaan ko ngayon. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya na basang-basa kami. Diyos ko, anong nangyari Maria? Umiling lang ako, pinapasok si Angel at kinuwento ng mabilisan ang threat. Kinilabutan si Ate Tess at milak agad ang pinto. Dito muna kayo ng ilang araw, grabe naman sila. Hindi pa ako nakakapagpasalamat. Tumawag na si Atty. Santos. Pinapapunta niya ako sa presinto para mag-blotter at mag-report tungkol sa threat at sa babaeng lumapit kay Angel. Iniwan ko muna si Angel sa kapitbahay ni Ate Tess at pumunta ako mag-isa sa istasyon ng pulis. Sa harap ng pulis, doon ko lang nakita kung gaano ako pangininig. Kinuwento ko lahat, mula sa text, sa pagkikita sa kanto, hanggang sa babae sa school. Lahat ng pinipigil ko ay lumabas. Nakinig ng mabuti ang pulis at hiningi ang lahat ng ebidensya. Nang matapos ma-record, seryoso siyang tumingin sa akin. Mrs., huwag kayong mag-alala, imomonitor namin ito. Kapag nagpatuloy ang pananakot o paglapit sa bata, aaksyon kami ayon sa batas. Tumango ako pero hindi pa rin mapanatag ang loob ko. Alam ko, kapag desperado ang tao, minsan hindi sila napipigilan ng batas. Nang hapong yon, sinundo ko si Angel para dalhin sa bahay ni Ate Tess. Mukhang pagod na pagod ang bata. Kumain lang siya ng konti at sumiksik sa akin.
Hindi na siya kasing sigla ng dati. Hinaplos ko ang likod niya. Mama, bakit hindi na tayo umuwi sa apartment? Natigilan ako sandali. Dito muna tayo ng ilang araw para safe, anak. Tumango si Angel pero kitang-kita sa mata niya ang takot. Alam ko, ang sunod-sunod na pagbabago ay umaubos sa kakarampot na sense of security ng bata. Nang gabing yon, naghuhugas ako ng pinggan nang lumapit si Ate Tess. Hawak ang phone, seryoso. Maria, tingnan mo to. Sa screen, may post sa isang private group sa social media. Isang unknown account ang nagpo-post ng mga parinig tungkol sa akin. Isang inang tinatago ang anak sa ama, tinatakas ang bata. May diferensya daw sa pag-iisip. Sa baba, ang daming comments na masasakit. Puro haka-haka. Nanlamig ako. Ito mismo ang sinabi ni Jose sa bio. Sinisiraan ako. Ginagawa akong baliw. Ang kaibaan lang, hindi na niya kailangan ng korte para gawin to. Galit na galit si Ate Tess. Siguro silang nagkakalat niyan. Hindi ka pwedeng manahimik. Umiling ako. Pagod na pagod. Kapag pumatol ako ngayon, lalo lang lalaki. Ang kailangan ko lang ay protektahan si Angel hanggang sa matapos ang kaso. Pero alam ko, hindi na lang ito legal battle, kundi trial by publicity na rin, kung saan ang katotohanan ay minsan hindi sapat para labanan ang mga tsismis. Nilagnat si Angel nung gabing yon. Halos hindi ako natulog kakapunas sa kanya. Sa lagnat niya, humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Bumubulong ng papa, "Papa!" Nanikip ang dibdib ko. Ang takot niya ay pumapasok na sa panaginip niya. Makalipas ang 2 araw, ipinatawag ulit ako sa presinto. Nalaman nila na ang number na nag-text ng threat ay directly linked sa isang taong malapit kay Jose. Walang iba kundi yung babae sa video. Yung social media account na naninira sa akin ay galing sa parehong IP address ng lugar na laging pinupuntahan ni Jose. Diretsa ang sinabi ng investigador, irerekomenda namin na mag-file ng kaso para sa grave threats at child abuse dahil sa psychological pressure sa bata. Gumaan ng konti ang pakiramdam ko, pero bumigat din. Dahil alam ko, kapag pumasok na ang batas ng mas malalim, wala nang balikan ang relasyon namin ni Jose. Habang pauwi ako, nakita ko si Jose sa kabilang kalsada. Hindi siya lumapit, nakatingin lang siya mula sa malayo. Wala na ang bangis sa mata niya gaya nung nakaraan, kundi purong desperasyon. Bumagal ang lakad ko. Sa unang pagkakataon, tinitigan ko siya ng maigi. Ang lalaking naging asawa ko ay payat na payat. Lubog ang mata, bagsak ang balikat. Tinawag niya ako ng mahina. "Maria." Huminto ako pero hindi ako lumingon. "Talaga bang itutulak mo ako sa bangin?" Hinigpitan ko ang hawak sa bag ko. Kalmado. "Hindi. Ikaw ang nagtulak sa sarili mo diyan." Tumawa siya ng mapakla. Gusto ko lang naman makuha ang anak ko. Humarap ako sa kanya, wala nang galit. Pagod na lang. "Gusto mo makuha ang bata gamit ang kasinungalingan, pananakot at panimira sa nanay niya? Naisip mo ba kung paano lalaki si Angel kapag nalaman niya ang mga ginawa ng tatay niya?" Bumuka ang bibig ni Jose na parang may sasabihin pero tumahimik din. First time kong nakita na wala siyang masabi para ipagtanggol ang sarili. "Huwag ka nang lalapit sa aming mag-ina." Dahan-dahan kong sinabi, "Kung may konting pagmamahal ka pa sa anak mo, hayaan mo na ang batas ang tumapos nito." Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi na ako lumingon. Pag-uwi ko kay Ate Tess, nakita ko si Angel na nagdo-drawing sa mesa. 2 taong magkahawak kamay sa ilalim ng maliit na bahay. Nang makita ako, tumakbo siya at yumakap. "Mama, dindrawing ko ang bahay natin." Naluha ako. Kahit ang daming bagyo, sa puso ng anak ko, naniniwala pa rin siya na may bahay kaming uuwian. Sapat na yon para magpatuloy ako. Ang mga sumunod na araw ay mabigat at mabagal. Pasok sa trabaho, hatid sundo kay Angel. Sa gabi, sa maliit na kwarto sa bahay ni Ate Tess, namumuhay kami ng tahimik. Sa labas, maingay pa rin ang social media, minsan humuhupa, minsan lumalakas ang tsismis.
Pinili kong manahimik. Tuwing nakakakita ako ng masakit na comment, pinapatay ko lang ang screen. Tinitingnan si Angel na nag-aaral at sinasabi sa sarili ko na bawal bumigay. Isang hapon, naghuhugas ako ng baso sa karinderya nang tawagin ako ng may-ari. Maria, may naghahanap sa'yo. Paglabas ko, bumagsak ang balikat ko nang makita ko ang binan ko. Ang payat na niya, namuti ang buhok sa loob lang ng ilang linggo. Maria, gusto ko sanang makita si Angel sandali. Nag-alinlangan ako, pero nang makita ko ang pagod at sinseridad sa mata niya, alam kong wala siyang masamang balak. Tumango ako. Nagkita ang maglola sa isang sulok ng karinderya. Nahihiya pa si Angel nung una, pero nung niyakap siya ng lola niya, gumanti rin siya ng yakap. Pinapanood ko sila mula sa malayo. Halo-halo ang nararamdaman ko. Hinawakan ng binan ko ang kamay ni Angel, nanginginig ang boses. Huwag kang matakot, apo. Nagkakamali ang matatanda, pero wala kang kasalanan. Tumingala si Angel. Lola, galit po ba si Papa sa akin? Umiwas ng tingin ang binan ko. Tumulo ang luha at umiling. Magulo lang ang isip ng papa mo ngayon. Alam ko, yon ang pinakamagandang paraan para itago ang masakit na katotohanan. Ilang araw pa, natanggap ko na ang summon para sa final judgment sa korte. Nakaset na ang date. Nang hawakan ko ang papel, nanginginig ako pero magaan din ang loob. Masyado nang mahaba ang laban. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng payapang araw. Nang gabing yon, tinuturuan ko si Angel. Bigla siyang nagtanong, Mama, babalik pa po ba tayo sa lumang bahay? Tumingin ako sa kanya. Kumikirot ang puso. Gusto mo bang bumalik? Umiling si Angel ng dahan-dahan. Gusto ko lang po kasama ka, Mama, kahit saan. Simpleng sagot, pero parang maso sa puso ko. Niyakap ko siya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Naintindihan ko, ang tinatawag naming tahanan ay hindi na yung gusali, kundi ang yakap na ito. Dumating ang araw ng korte. Maaraw, hindi umuulan, hindi mahangin. Kalmado ang lahat, kabaligtaran ng puso ko na nagwawala. Maaga kaming umalis sa bahay ni Ate Tess. Naka-beige na dress si Angel, nakatali ang buhok. Hindi siya umiiyak, hindi nagtatanong. Tahimik lang na nakahawak sa kamay ko. Parang sanay na siyang maging matatag. Sa tapat ng korte, mas tense ang atmosphere kaysa dati. Nakita ko si Attorney Santos. Tumanggo siya, matatag. Ready ka na ba? Ito na ang huli. Tumanggo ako, pinapawisan ang kamay. Dumating si Jose pagkatapos namin. Hindi na siya kasing ayos ng dati. Gusot ang polo, lubog ang mata, mabagal maglakad. Wala nang babae sa likod niya. Abogado na lang niyang kasama, may binubulong. Hindi sumasagot si Jose. Iniwasan niya ang tingin namin ni Angel. Sa loob ng courtroom, saktong oras pumasok ang judge. Tumahimik ang lahat. Nagsimula ang hearing sa pagbasa ng resulta ng additional investigation. Inisa-isa ng representative ng authorities ang tungkol sa text threats, sa paglapit ng babae kay Angel at sa suspicious money trail ni Jose. Bawat basahin nila, parang tinatanggalan ng tabing ang katotohanan. Tahimik si Jose, nakayuko, magka-interlock ang kamay. Minsan nangiihinig ang balikat niya. Sa interrogation, tinanong siya ng judge ng diretso. Mr. Jose, itinatanggi mo ba na inutusan mo ang ibang tao na mag-text ng threat at lapitan si Angel? Matagal na tahimik si Jose. First time mula nung pumasok kami na hindi siya makasagot agad. Sa huli, umiling siya ng mahina. Hindi. Isang salita pero nag-ingay ang courtroom. Inaamin mo? Tanong ulit ng judge. Humugot ng hininga si Jose. Gusto ko lang makuha ang anak ko. Takot akong mawala siya. Makuha ang anak sa pamamagitan ng paglabag sa batas at pananakit sa damdamin ng bata. Mababa ang boses ng judge. Hindi sumagot si Jose. Bumagsak ang balikat niya. Sinubukan ng abogado niya na humingi ng awa, kesyo stress, pressure. Pero mahina na ang dating ng mga salitang yon.
Nang turn ko na, tumayo ako. Nanginginig pa rin ang tuhod ko pero hindi na magulo ang isip ko. Your Honor, hindi ko gustong makipag-agawan kay Jose dahil sa galit. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. Sobra-sobra na ang nakita ni Angel na hindi dapat makita ng bata. Ang kinakatakutan ko ay hindi ang mawalan ng pera, kundi lumaki ang anak ko na takot at lito sa sarili niyang pamilya. Tumingin ako kay Angel. Tahimik siya, nakapatong ang kamay sa tuhod, nakatingin sa harap. Hindi ko hinihiling na tanggalan ng karapatan si Jose bilang ama. Gusto ko lang, kung may contact man, dapat para sa safety ng bata, hindi dahil sa selfishness ng matatanda. Sa sandaling yon, tumingala si Jose sa akin. Wala nang galit o hamon sa mata niya, kundi pagod. Parang wala na rin siyang lakas lumaban. Tumagal ang hearing ng mahigit 3 oras. Nang mag-recess para sa desisyon, halos hindi ko na maramdaman ang paa ko. Dinala ko si Angel sa hallway. Naupo kami sa bangko. Sumandal siya sa balikat ko. Pagod ka ba, Mama? Ngumiti ako. Okay lang ako, pero sa totoo lang, gusto ko nang matulog ng mahabang mahaba para makalimutan ang lahat ng ito. Halos 1 oras ang lumipas, tinawag kami ulit. Hawak ng judge ang makapal na folder. Mabagal at malinaw ang boses niya. Matapos ikonsidera ang lahat ng ebidensya, salaysay at resulta ng investigasyon, nagdesisyon ang korte. Pigil hininga ako. Maigpit ang hawak ni Angel. Ibinibigay ang sole custody ni Angel sa kanyang ina, kay Maria. Sa sandaling yon, hindi ko na narinig ang susunod. Namingi ang tenga ko. Kumabog ang dibdib ko na parang sasabog. Yumuko ako at niyakap si Angel. Naninginig siya sa yakap ko. Hindi ko alam kung sa tuwa o dahil tapos na ang lahat. Si Jose ay binibigyan ng visitation rights ayon sa batas, pero lahat ng contact ay dapat may pahintulot ng legal guardian at under supervision sa simula. Nagtapos ang kaso sa mga salitang legal at malamig. Pero para sa akin, isa itong bagong pinto na bumukas matapos ang matagal na pagkakasara. Nang lumabas ang mga tao, nakatayo pa rin ako. Takot na baka paghakbang ko, panaginip lang pala lahat. Ilang hakbang ang layo ni Jose. Tumingin siya kay Angel tapos sa akin. Matagal bago siya nagsalita, garalgal. Alagaan mo siya ng mabuti. Tumango ako. Wala nang galit. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng isang nasirang pamilya. Tumingala si Angel sa kanya. Kalmado na bihira sa bata. Papa, wag mo nang pasakitin ang loob ni Mama. Ang salitang yon ay parang patalim sa aming dalawang matanda. Tumalikod si Jose, kuyom ang palad. Paglabas ng korte, nakakasilaw ang araw. Huminga ako ng malalim. Wala nang rehas, wala nang mapanghusgang tingin. Uuwi na ba tayo, Mama? Tanong ni Angel. Tumingin ako sa kanya. Oo, uuwi na tayo. Pero alam ko, hindi pa ito ang happy ending. Binigay ng batas ang anak ko, pero ang sugat sa puso ni Angel at sa akin ay hindi agad-agad gagaling. Nang hapong yon, nag-resign ako sa karinderya. Nagpasalamat ako sa may-ari. Sa gabi, nag-impake kami ni Angel para lumipat sa bagong apartment na nahanap ni Ate Tess. Bago matulog, nagtanong si Angel. Mama, pupuntahan pa ba ako ni Papa? Nanahimik ako sandali. Kung pupunta siya ng tapat para sa'yo, hindi ko siya pipigilan. Tumango si Angel, humarap sa dibdib ko at nakatulog. Tumingin ako sa kisame. Alam kong ang pinakamalaking pagsubok ay wala sa korte, kundi sa mga darating na taon. Paano ko palalakihin si Angel nang walang anino ng nakaraan? Kinaumagahan, lumipat kami. Naglakad kami ni Angel sa ilalim ng araw. Ang maliit na daan papasok sa apartment ay amoy ulang pa noong nakaraang gabi. Konti lang ang dala namin,
pero ang pakiramdam ko ay parang nagsasarado ng lumang libro at nagbubukas ng bago. Maliit ang bagong kwarto, mas maliwanag kaysa dati. May bintana nakita ang patio na may bougainvillea. Pagpasok ni Angel, namangha siya. May araw dito. Mama, mumiti ako at tumango. Oo. Mula ngayon, araw-araw may araw sa study table mo. Niyakap niya ako. Alam ko, sa puso niya, ang araw ay hindi lang liwanag, kundi ang safety na nakuha niya ulit. Bumalik sa normal ang buhay namin. Nakahanap ako ng trabaho sa ibang karinderya. Maliit ang sahod, nakakapagod, pero tuwing hapon pag-uwi ko, nakikita ko si Angel na naghihintay, nagniningning ang mata, nawawala ang pagod ko. Bumalik siya sa school, tahimik pa rin, pero wala na ang nightmares. Minsan nagigising ako, hawak niya ang kamay ko. Mainit ang kamay niya, senyales na hindi na siya nagugulat sa tulog. Hindi nagpakita si Jose ng matagal. Sabi ni Attorney Santos, nakikipagtulungan siya sa authorities tungkol sa pera, bagsak na bagsak daw ang loob. Hindi ako masaya, hindi rin malungkot. Sana lang ma-realize niya ang mali niya para hindi na siya makasakit ng iba, lalo na kay Angel. Isang hapon, paglabas ni Angel sa school, hinila niya ako. Mama, si Papa o? Huminto ako. Sa kabilang kalsada, nakatayo si Jose sa ilalim ng puno. Payat, naka-dark jacket. Hindi siya lumapit, hindi kumaway. Nakatingin lang, malungkot. Hinigpitan ni Angel ang hawak sa akin. Mama, kailangan ko po bang maghi kay Papa? Tumingin ako sa kanya. Wala nang takot sa mata niya, hesitation na lang. Sabi ko, kung gusto mo. Humugot ng hininga si Angel at kumaway ng alanganin. Natigilan si Jose sa malayo, tapos dahan-dahang kumaway pabalik. Walang humakbang. Sa pagitan nila ay ang kalsada, ang nakaraan, at lahat ng bagay na hindi na may babalik. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpakita ng palihim. Isang buwan ang lumipas, nag-request siya sa lawyer na bisitahin si Angel ng legal. Nag-isip ako ng matagal. Tinanong ko si Angel, gusto mo ba siyang makita? Tumanggo siya ng mahina. Gusto ko po, pero baka malungkot ka. Niyakap ko siya. Hindi malulungkot si Mama, basta safe ka. Ang unang pagkikita ay sa opisina ng isang child psychologist. Nasa labas lang ako, si Angel lang at si Jose ang nasa loob kasama ang specialist. Mula sa salamin, nakita kong yumuko si Jose ng matagal sa harap ng anak niya. Paglabas ni Angel, hindi siya umiiyak, hindi rin tumatawa, hinawakan lang ang kamay ko. Nagsorry na si Papa, Mama. Tumanggo ako. Hindi na ako nagtanong. Ang mahalaga, kinaya ni Angel ang pagkikitang iyon nang hindi natatakot. Mabagal ang oras, pero sigurado. Nasanay na ako sa bagong buhay, natutong tumayo sa sarili, harapin ang takot. Naging mas open na rin si Angel, nagkukwento tungkol sa school, mga simpleng saya ng bata na muntik ko nang hindi marinig. Isang gabi, tinanong niya ako, Mama, noon po ba sobrang lungkot mo? Numiti ako. Malungkot, pero mayon hindi na. Bakit hindi na? Nilagay ko ang kamay ko sa dibdib ko kung saan siya sumasandal. Kasi nasa akin ka pa. Tumahimik si Angel, tapos niyakap ako ng maigpit. Kailangan ko lang din naman si Mama eh. Sa sandaling yon, narealize ko na lahat ng nawala, sakit at galit ng nakaraan ay hindi na mabigat. Ang pinakaimportante sa buhay ko ay nasa yakap ko na. May mga umaga na hinahatid ko si Angel sa ilalim ng araw. Nakikita ko ang anino naming dalawa sa bangketa at gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi na ako nangangarap ng buong pamilya gaya ng sinasabi ng iba. Ang pangarap ko ngayon ay simple lang. Makita ang anak ko na lumalaking payapa, tumatawa, at natutulog ng mahimbing ng walang takot. Nasira ang kasal ko, pero bilang ina, hindi ako nabigo. Marami akong sinakripisyo para sa isang bagay, ang kaligtasan ng anak ko. At iyon ang nagturo sa akin, na minsan,
Ang paghihiwalay ay hindi kawalan, kundi tanging paraan para mabuhay tayo ng may dignidad at kabutihan.